Suportado ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang pag-amenda sa EPIRA Law na binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Layo nito na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagtanggal sa systems loss at ang VAT nito. Sinisingil ito sa electric bill ng consumer para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa mga tahanan. Para magawa ito, kailangang repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Suportado naman ito ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Pero matagal-tagal pa ang gugugulin nito. In the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang VAT tsaka pababaan yung rate. Para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin. Kamakailan ibinalita ng DOE na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente sa halagang 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang DOE na matatapos ang amyenda sa EPIRA Law sa nalalabing panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng petrolyo, tuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng krisis gaya ng uplift. We will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure also that the supply is still steady. Siniguro naman ng DOE na maayos ang supply ng petrolyo sa bansa. Pag-uusapan din ng DOE ang pagpapatayo ng nuclear energy batay sa SONA ng Pangulo. Aabutin kasi ng $10 million ang pagpapatayo ng bagong nuclear power plant. Kung buhayin natin at i-rehabilitate lang natin, ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, it could be a power plant that could service for 50 years. Kaugnay naman ang pinaplanong Pax Silica project na itatayo sa New Clark City, sinabi ni Garin na kailangan magtayo ng sariling power plant ang nasabing kumpanya para hindi ito makaapekto sa supply ng kuryente sa buong Luzon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.